Alam niyo ba mga pare, merong makapal ang mukha na hindi talaga susuko sa pangarap niya? Ilan to? Ewan ko hulaan nyo muna. Pabitin ko muna. Sino kaya itong, hindi. Nakita nyo na sa thumbnail. So, sino tong animal na to? Hindi, nakita nyo na nga pala no? So, si Boying Rimulya kasi, puta, hindi pa nasuko sa aplikasyon niya pagdating sa sa pagiging ombudsman. Anak ng puta, tindi ng pangarap ni Gago. Hindi na nakontento dun sa DOJ. Ombudsman pa ang gusto. Putya, hindi ka pwede dyan, sir. Hindi ka pwede dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron siyang mga issue na kinakaharap patungkol dun sa anak niya. Putya, bigla na nga lang nawala yun O, diba? Kasi yung anak niya sangkot doon sa mga nahuling illegal na droga. I think marijuana. So biglang nawala na lang yun. Oh. Puta nang yan. Siyempre, ikaw ba naman Department of Justice tapos yung anak mo mahuhulihan ng ganon, nahuli ng ganon? At eto pa, ang malupit. Tangina, gusto mo pang maging ombudsman. Ano ka? Siniswerte? Ito, panoorin natin to. Hindi sumusuko si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa kanyang aplikasyon para sa posisyon sa ombudsman. Ito ang kanyang binigyang diin kasunod ng mga lumabas na balita kahapon na dinisqualify umano siya ng Judicial and Bar Council. May lumabas daw nung nakaraan, ewan ko kung kailan to, na didisqualify daw siya. Putangina, yung alam mo yon, yung kahit sabihin natin na hindi totoo kasi sinabi dito ni yung sa Supreme Court Mamaya sabihin diyan na hindi naman daw, wala pa naman daw list na nakukuha na alam mo yun, pagdating niyan sa ombudsman, wala pa naman daw. Pero puta, dito mo makikita na kahit peke yun, kahit sinasabi na daw siya, disqualify na daw siya pagdating sa pagka-ombudsman. Puta, sumagot si Gago na hindi daw siya susuko. Ito makikita na talagang gustong-gusto o gigil na gigil to maging ombudsman. Bakit? Puta, pag naging ombudsman to, wala na, ayawan na. Dito pa nga lang sa mga bagay o sa mga sige, sabihin na natin diyan sa kaso ni Tebes, kaso ni Bantag. Puta, puro sablay na nga to Diba? Ang mga sinasabi niya, mga buto-buto. Tapos pagdating dito sa may missing sa bungero, hindi naman nila mapatunayan na yung buto na nakuha nila buto ng tao. O buto ng dun sa mga nawawalang sa bungero. Anak ng putya. Tapos gusto mo pa maging ombudsman? Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Hindi namin nakakalimutan yung sa anak mo. Yung issue ng anak mo. Kaya ano ba naman, yung lang, delikadesa na lang Alam mo yon, yung okay na nga kami, nakalimutan na nga na DOJ secretary ka tapos yung anak mo may issue, ayaan mo na nakalimutan na namin yun dahil bigla na lang nawala Tapos dito naman, putang ina, gusto mo pang maging ombudsman. Wag na. Tangina, grabe na kakapalan ng mukha mo. Hanggang hanggang langit na yung kakapalan ng mukha mo. Una na rin pinabulaanan ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang ulat. Ayon kay Attorney Ting, hindi pa nagsisimula ang proseso ng JBC at wala pang nailalathalang official list ng bale, sinabi dito ni Attorney Camille Ting, ano pa daw to? Hindi daw totoo yon, yung sa mga yung lumalabas-labas na balita patungkol na disqualify na daw si Boying pagdating diyan sa application ng ombudsman. So, ano pa daw yun? Fake news daw yun. Okay?
So, may pag-asa pa siya, pero putawag naman sana na. Ewan ko kung paano to magiging ano. Marami pong ano dyan sa mga ano, maraming mas magaling, maraming mas malupit, at maraming mas matino kaysa dito kay Boying. Putang inang yan. Mamili naman kayo ng maayos. Wag naman niyang mamana yan. Putang inang yan. Wala nang mangyayari sa atin, puro na lang tayo katarantaduhan. Aplikante para sa nasabing posisyon. July 27, 2025 nang magtapos ang termino ni Ombudsman Samuel Martires. Basta pala yun? So ayun na nga daw, hindi daw susuko si Mr. Boying Remulla pagdating sa aplikasyon niya dyan sa ombudsman. Pero, ewan ko. Doon pa lang may lumabas na fake news o may mga lumalabas na ano, dinidiscourage na siya na ano na maging ombudsman Putang ina kasi puro sablay. Kayo ba mga kababayan, kayo mga pare, papayag ba kayo maging ombudsman to? Sa mga alam mo yon, sa mga issue na mga nangyari o yung mga style nito pagdating sa pag-iimbestiga, pagdating sa mga ginawa nito, 'di ba? Kay Tebes, kay Bantag, kay Pangulong Duterte, kanino pa ba? Kung diyan sa may missing sabongero, anak ng putya, dun sa mga ginawa nito, putya parang hindi maganda maging ombudsman to Kasi sa DOJ pa lang, diyan ka pa lang sa DOJ, putya, puro ka nakapalpakan. Bakit ka pa mangangarap na maging ombudsman? Ano nga ba ang trabaho ng ombudsman? Sige nga, i-search natin. Dito na lang sa kay ChatGPT. Wait lang Ombudsman. Yeah. Okay. In the Philippines, the ombudsman has the jurisdiction mainly over public official and employee when it comes to investigating and prosecuting them for misconduct. O, di ba? Putang ina, doon pa lang alanganin na siya kasi siya nga sablay puta, tapos gusto niya pang maging siya yung hahawak doon sa mga kaso ng mga public official na mali-mali yung ginagawa. So ito. Scope of jurisdiction. All elective and appointive officials of the government, national and local, including government-owned or controlled corporation. So, military and police personnel. Puta, sa kanya rin pala yan. Ang tanong dito, kung siya pala ang magiging ombudsman, questionin ba niya si Torre sa paghamon niya dun sa boxing? Tapos dito, member of Congress and judiciary can still be investigated but cannot be removed by the ombudsman. Putya kasi ang mahirap dito mga pare, ang mahirap dito mga kababayan, yung alam mo yon, 'di ba meron silang pinatawag yan sa yan nga si Senator Amy, 'di ba? Yan siya ang nagpatawag diyan. Yung hindi nila masagot ng maayos yung mga tanong sa kanila pagpatungkol doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. 'Di ba yung Article 59, kung hindi ako nagkakamali, na bawal pag hinuli o yung litis, dapat litisin ang isang akusado dito sa Pilipinas. Nakalimutan ko yung article niya. Yung ano na yun, paliwanag na yun Pero dapat, ang lilitisin, ang Pilipino ay nililitis dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa nila, pinadala nila si Pangulong Duterte dun sa dahig. So dun pa lang, mali na to, sablay na to. Department of Justice ka, dapat ikaw ang nag-handle niyan, 'di ba? 'Di ba dapat sa korte ng Pilipinas ililitis ang isang akusado. Pero hindi, putang ina, pinadala niyo doon. So doon pa lang sablay ka na.
So tatingin mo, dapat kang maging ombudsman kung ganyan yung ugali mo, kung ganyan ka kasablay. Oh. Bata, hindi dapat. Hindi talaga. Kasi puta, doon pa nga lang sa simpleng, actually ano nga yun kahit yung mga simpleng Pilipino naiintindihan yung batas na yun, na dapat ang mga Pilipino ka dapat dito ka sa Pilipinas citizen. Kasi gumagana naman ang justice system natin. Doon pa lang sa pagpapadala nyo kay Pangulong Duterte, di ba sinasabi nga ni sino to? Secretary Remulla, DILG, si John Vic. Puta, group effort daw yung ginawa ninyo. Group effort, puta. Dun sa dating Pangulo na ang daming nagawa sa Pilipinas, puta ginanyan nyo. Tapos ikaw, Boying Remulla, nangangarap ka maging ombudsman. Gago ka ba? Ang ina mo. Ang kapal ng mukha mong animal ka. Kung ganyan na nasa isip mo. Tigilan mo na yung tigilan mo na yung kung ano man yung kung ano man yung kahibangan na pumapasok sa utak mo, tigilan mo na, sir. Wala. Hindi ka karapat dapat dyan. Kahit nga dyan sa DOJ, hindi ka karapat dapat pero nandiyan ka. Putay na. Ay. Kasi Marcos, ipapalitan niya yung mga gantong yung mga gantong sekretary niya. Ay putya, baka umayos pa ang Pilipinas o baka, alam mo yun, makabawi pa siya. Pero hindi malamang hindi na siya makakabawi this time kahit gusto niyang bumawi kasi puta yung speaker si Martin Romualdez hinayaan niya maging speaker ulit. Ang ilan niyan. Puro na nga kasablayan ang ginawa ng mga nakaraang taon. Puta ngayon pinasok mo pa rin, hinayaan mo pa rin maging speaker yan. Ay bahala kayo sa buhay niyo. Okay nang ina niyo. Another years na mahihirapan ng Pilipinas at patangina magtatanong kung saan napunta yung mga budget o yung mga pera ng bayan. Puta ina to mga to na ang hirap pag demonyo ang nakaupo. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Nakakalungkot na lang. Pero balay nyo, may pag-asa naman. Sabi nga ni BP Sara, habang may buhay, may pag-asa. O kahit na anong gawin sa mga Duterte, kahit pa-impeach nyo ng pa-impeach, kahit na durugin nyo ng durugin, putya kung ganyan ang trabaho ninyo, ganyan ang ginagawa ninyo, wala, Duterte pa rin ang sigaw ng taong bayan kasi sa kanila lang nakita yung pagbabago ng Pilipinas. Hindi katulad nyo, putya nagbago ang Pilipinas, bumalik ka sa nung panahon ni Pinoy. Puta mas lumala pa yata Ay, tayo nang yan. Ay, nako. Kayo ang boss ko, gumaganon pa si Pino. Puta, naalala ko na naman yung apo niya ba yun? Yung tangang gumaganon? Mga abnormal din. Pag anong-ganon doon sa Senate, baboy kung hindi ka, kung hindi ka pabor doon sa desisyon ng Senado, puta, hindi ka rin papabor doon sa desisyon ng Supreme Court. Gago ka ba? Lumayas ka dyan, pangit-pangit nung tanga ka Pag anong ga abnormal ang putang ina. Ang nasa gobyerno natin ngayon, mga abnormal. Okay na inan to. Buhay na to. Kung alam nyo, kung may pera lang tayo, pumunta na tayo sa ibang bansa, tas dun muna tayo magpahinga Dahil na, balik na lang ako dyan sa Pilipinas pag pag wala nang Marcos. Pag wala na yung mga animal dyan, putang ina. Mahirap na nga, pinapahirapan ka pa, putang ina yan. Kawawang kawawa talaga tayo dito sa administrasyon to. Putang ina. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung gusto nyo at nagustuhan nyo ang ating video is please subscribe to this channel at huwag nyo rin kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? At huwag kakalimutang i-follow ang aking Facebook page, Paring RJ, at syempre dun din sa aking TikTok account, Paring RJ TV Banateros. Okay po ba? Okay? Okay mga pare, ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si Paring RJ, para sa inyo po ito.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa